Sana wag na, manahimik na lamang sila. May kanya-kanyang buhay na sila. Pagsabungin na naman ang mga fans. Ayaw na ni Kim sa gulo sa buhay niya. Marami na silang dinadalang problema or marami na siyang dinadalang problema. Kaya iwas si Kim sa mga taong wala namang magpapagaan ng nararamdaman niya. Kaya kayong mga fans, huwag nating obligahin si Kim kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Kumalma na kayo, ayaw ni Kim yan. Sa susunod naman, sinusunod naman niya ang gusto ni Pao. Pag ayaw ni Pao, hindi niya ginagawa. Kaya pabayaan na ninyo sila. Huwag nang maging nega. So, ayan, ang komento ni Ma'am Bulhati Tinidero. Thank you so much po sa yung tatlo sa pagko-comment. And bumalik tayo dito sa ano ba yan? Pagsasabungin na naman ng mga fans dahil dito sa pagtatagpo nung apat. And totoo nga naman, dami nang naging problema ni Kim, no? At marami pa rin siyang dinadalang problema. Magaling lang talaga si Kim magdala ng problema. She seems strong woman. Pero hindi natin dapat isang tabi na siya'y tao lang din na nasasaktan. At hindi natin dapat i-invalidate yung kanyang nararamdaman. Lalong higit, huwag na pong dagdagan pa yung kanya pong dinadalang problema. So, kaya nga po sila nagbakasyon, di ba? Tapos pagbalik dito, problema na naman. Kaya, ayun. Bilang fan na rin, iwasan na rin po natin na makipagbangayan pa. And kung may iwasan pa rin po na naganap or si Kim, iniwasan or deadma po kay Janine, it's her choice. And sila naman po ang nakakalam ng katotohanan. So tayo po ay nagbibase lang sa mga nakikita natin sa SOCMED. Pero yung buong katotohanan wala po tayong alam. So kilala naman po natin si Kimi bilang talaga, kinikip yung kanyang peace of mind, kaya nga mabilis siyang mang-block ng mga bashers, di ba? Kasi bakit mo papasukin yung mga taong maghahatid lang po sa iyo ng stress at hindi ka lang patatahimikin? Sisirain lang yung iyong peace. So si Kimi, kung may dead mama na ginawa, siguro hindi pa talaga totally okay and nararamdaman niya na wala namang maitutulong at may stress lamang siya. Kaya irespeto natin yon. And who knows, malay nyo naman hindi si Kim yung dumidedma, di ba? Kasi nga, limited lang naman yung kuha po. Wala po tayo doon para makita ang buong pangyayari. So we don't know kung si Kim talaga yung nandededma or yung isa. Kaya wag agad mang judge, hindi ba? Yung mga ganyan kasi na dead ba daw, ganyan ang awkward. Well, ang awkwardness, hindi naman talaga yun maiiwasan. Awkward talaga yan, ate. Anyway, dumako naman po tayo dito sa pinakasentro ng ating update kung saan tila hindi na po kinakailangan pa na mga pa ng mga fans sapagkat puzzled na po. Yes, puzzle solved na ang vacation trip ng Kim Pao. So, naalala niyo po ba itong na yan na pinamigay na gift ni Kimi? And ang late upload di Papi Paolo na ayuda. So ito nga po pinagsama-sama. Ayan, na-puzzled na po. So mukhang sa Paris po ito. Mukhang sa Warmer Paris po itong picture ni Paolo. Mukhang doon po sila sa Paris, Warmer Paris. Ang vacation trip ng Kim Pao. 'Di ba? Ang vacation time ng Kim Pao. So, sabi nga ng mga fans hindi sila walang lusot, hindi sila makakapagtago. Ang galing nga po magsoko ng mga Kim Pao fans. Kita niyo yan, po nila, connect yung mga pinupost nila Kim and Paolo. Ika nga wala naman pong lihim na hindi po mabubudyag. And mukhang hindi naman po ito lihim. Sadyang late ups lang po kasi sinusulit nila at minumuni-muni ang oras na sila po ay magkasama. Kaya mga late upload muna. Sunod naman sana si Kim po ang mag-post ng picture and sana dalawa na sila
ni Paolo Avellino. Kahit yung mga datihan pang pictures nila na nakatago sa wala, talagang papatulan po yan ng mga fans. Naniniwala kami na marami pang mga pictures dyan na nakatago po sa bawala. Baka naman Kim and Paolo, di ba? Yun na ang inyong regalo sa amin ngayong 2026. Hoy, regalo, apaka-demanding. Pero ayun, dito pa lang po sa ayuda nila Kim and Paolo sa ngayon. At saka yung magkasama silang dalawa sa birthday party ni Miss Gardic. Ano naman na, solved na po tayo doon. Busog na. Ika nga. Kung totoo na magkasintahan sila pero wala pang engagement o kasal, normal at healthy ito. Hindi lahat ng relasyon kailangang madaliin o gawin enggrande agad. Ipinapakita nito na pinipili nilang kilalaning muna ang isa't isa ng mas malalim. Mas mahalaga sa kanila ang privacy at stability kaysa sa public pressure. Hindi sila nagpapatangay sa hype o dikta ng fans at social media. Maraming posibleng dahilan at lahat ay valid. Pareho silang busy sa kani-kanilang career. Maaaring gusto muna nilang i-enjoy ang present. Ayaw nilang gawing project o content ang personal na buhay. Maingat sila dahil parehong galing sa high-profile relationships. Ang mahalaga, hindi basihan ng tunay na pagmamahal ang singsing o kasal agad. Natural lang na may fans na excited at umaasa, fans na nagbibigay ng sariling interpretasyon, singsing, kilos o body language. Bashers o doubters. Pero dapat tandaan, relasyon nila ito, hindi atin. Walang sino man ang may karapatang magdikta kung kailan sila dapat mag-engage o magpakasal. Kung magjowa sila, mas mahalaga ang respeto, tiwala at suporta. Hindi kailangang patunayan araw-araw sa publiko. Mas maganda ang relasyon na tahimik pero totoo. Minsan, ang mga relasyong hindi minamadali ang siyang mas tumatagal. Sa halip na mag-pressure, suportahan na lang sila bilang individual artists. I-enjoy ang projects nila kung meron man. Hayaan silang magdesisyon sa tamang panahon. Kung dumating ang engagement o kasal, mas magiging masaya at makahulugan iyon dahil dumating sa tamang oras, hindi dahil sa chismis o hula. Kung magjowa sina Kim Chiu at Paolo Avellino pero hindi pa engaged o kasal, walang mali roon. Ang mahalaga ay totoo, maayos at masaya sila, kahit walang singsing sa ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay relasyon nila ito, hindi chismis o hype sa social media. Hindi lahat ng public interaction o sightings nila ay nangangahulugang engage na agad. Ang totoo, magkasintahan sila, pero nasa stage pa rin ng pagpapakilala at pag-iintindi sa isa't isa. Hindi maiiwasan ang curiosity ng fans at media, pero minsan, ang ganitong pressure ay maaaring magdulot ng stress sa couple, misinterpretation ng public, expectations na hindi realistic. Dapat bigyan ng space ang personal nilang desisyon sa tamang panahon. Ang kasal o engagement ay choice at timing, hindi requirement para masabing seryoso ang relasyon. Maganda na nakatuon muna sila sa pagkilala sa isa't isa, pag-enjoy sa kasalukuyang samahan, pag-handle ng career at personal life ng maayos. Para sa mga fans, mas mahalaga ang support at respeto kaysa sa speculative excitement. Hayaan silang magdesisyon ng natural. Kapag dumating ang engagement o kasal, magiging meaningful ito dahil walang pressure, genuine ang relasyon. Ang balita ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan.
Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, maginaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype.
Hindi rin maiiwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon.